Binatikos ng ilang pro-life group ang umunoy sa pilitang pagpapagamit ng hormonal contraceptives sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kabilang sa kumukwestiyon ang Bahay o Buhay Party List, Pro-Life, Philippines at Doctors for Life. Pero git ang Department of Health o DOH, walang ganitong patakaran ng pamahalaan. Balitang hatid ni Micaela Papa. Tinuligsa ng ilang pro-life groups ang anilay sa pilitang pagpapagamit ng hormonal contraceptives tulad ng etonogestrel implant sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng pamahalaan. Ayon sa grupong Doctors for Life, napipilitan ng mga benepisyaryong gumamit nito sa takot na mawala ang kanilang pribilehiyo sa conditional cash transfer. Ayon pa kay Dr. Ray H. Chavez, advisor ng Doctors for Life, may mga lumapit na sa kanila para ireklamo ang umano'y pamimilit na magpa-implant pero natatakot daw sila humarap sa korte at sa media. Hindi nila pinapaalam sa tao, sa mga babae, kung bakit masama ito. No? Dapat sana, para at least fair naman, fair game, no? Ang etonogestrel ay maliit na tubong plastic na ipinapasok sa braso ng babae. Unti-unti itong naglalabas ng hormones sa loob ng 3 taon. At sa panahon na ito, hindi naglalabas ng itlog ang ovaryo kaya napipigilan ang pagbubuntis. Ayon pa sa grupo, may ilang pag-aaral na nagsasabing posibleng mapataas nito ang risk ng pagkabulag, ectopic pregnancy o pagbubuntis sa labas ng matres at pati na cancer. Una na nilang kinwestiyon kung ligtas ito pati na ang 49 pang hormonal contraceptives sa FDA noong October 2014 at hiniling na dumaan ito sa dagdag pang pagsusuri. Sa website ng FDA, registered drug ang etonogestrel noong September 2014 pero hindi pa sumasagot ang FDA kung totoo ngang kinailangan nitong dumaan sa dagdag na pagsusuri at kung ano ang status nito sa ngayon. Pero ayon sa DOH, walang patakarang sa pilitang pinagagamit ng contraceptives ang mga benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer Program. Hinihingi lang daw na sumailalim sila sa family planning orientation pero kung susunod daw sila rito o hindi ay desisyon na ng pamilya. Lahat din daw ng iniaalok na contraceptives sa health center, kabilang ang implant, ay aprobado ng FDA. Even the choice of going into family planning, kung nasa sa kanila yun eh. So never na naging parang pinwersa. We will not offer something that put them into danger then. Micaela Papa, GMA News.